probinsya tayo pinanggaling. Pagkas makikita-kita tayo sa isang lugar, at tayo mag-uusap sa mga nakikita na sa paligid. Lalo mo siya ito, hindi tayo magkakaroon ba? Baka mag-away-away pa tayo. One, two, bring it to the phone. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is up. It's like this and like that and like this and up. It's like that and like this and like that and up. It's like this and like that and like this and up. Dre creep to the mic. Oh guys, magandang tanghali sa inyo guys at narito ulit po kami, ang Together. So, nandito ulit si Pastor Chen. Yan. Hello. At si Brother Childs. So, sama-sama na po kami ulit. At tatapos lang po kasi namin magtanghalian, no? At ang pagkatapos kasi ng tanghalian, nag-uusap, kwentuhan, ganyan. So magsisimula ulit kami na pagkukwentuhan, guys. So, panoorin nyo lang kami, ha? Thank you. Alam mo, maganda yung medyo nagkatawanan tayo pagkatapos na natin kumain. Kasi sa pamagitan niyan, magiging malakas tayo. Kaya samantalayin natin, hanggang meron tayong oras. Tawanan naman tayo ngayon, ha? Sige, tignan natin kung ano na natin pag-usapan ngayon na magdadala sa atin pa tayo tumawa. Ano naman na tayo, Pastor Chen? Yung mga tawag dito. Siyempre, yung mga makakaano, yung may pakinabang muna sa ano natin. Maraming mga kwento na minsan makakapagbigay sa atin ng kagalakan o matatawa tayo. Ang mahalaga lang yung ating gagawing tawanan ay hindi naman makakapisala sa ating kapwa. Hindi maging isang instrumento lang ito para tayo ay maging masaya. Masayang usapan lang. Masayang usapan lang ating gagawin. Sige, sitingnan natin si Charles. Anong masasabi ni Charles sa ating usapan ngayon? Magandang hapon po sa kanila, mga viewers namin, no? Together nga, sabi ni Brother Francis, ito ang moment muli ng aming pagkikita rito pagtatagpo sa kakaibang content na walang plano-plano, walang script-script, kung ano lang po yung ating pag-usapan o ano man maririnig, ay siyang inyong masasaksihan. Brother Francis? Oo nga, sayang kasi ano kayo guys, nung nandun tayo sa halahala, hindi tayo nagkaroon ng na pagkakataon, so minalimutan kasi natin kung tutusin mo ganda yung lugar. Pwede tayo, sabi ko, pwede pala ako magkaroon kami ng doon ng ganyan, malalagyan pa natin ng parang drama-drama na drama. Pero tsaka lalo na yung usapan natin yung nagkukwentuhan tayo patungkol sa mga saya. Ayun naman, yung kwentuhan natin. Okay, marami tayong kwento na magbibigay saya. Kaya sa aming mga Bisaya, sabi nung aming mga kamag-anak, ayaw na pumunta dito sa Metro Manila dahil na nga sa langwahe. Kasi meron pong isang kwento na yung kamag-anak namin ay dahil sa probinsya, na isa mamasyal dito sa Manila, nagbakasyon sila rito. Kaya lang nanapag-utusan po ng kanyang tiyahin yung bata at pumunta sa tindahan. Ang sabi ng bata, papalit nga, papalit. Sigaw na sigaw siya, hindi lumalabas yung tendera. Kaya nagawa niya ngayon, hindi na pasigaw na talaga. Para at least marinig ng tao, kung may tao man doon sa tindahan, yung ganyang ginagawang papalit. Lumabas yung tendera at sabi ng tendera, kaaga-aga, papalit na. Umuwi ka, wala. Umiyak yung bata nang umuwi. Nang tanong siya ng kanyang tiyahin kung bakit siya umiyak, sabi niya, kasi nga po, sabi ko din sa tendera, papalit, papalit. Hindi pala niya maunawan, na ako pala, papalit. Ang problema, nung lumabas niya yung tendera, sumigaw sa akin na aga-aga, papalit na kakagad, wala daw. Kaya ngayon, hindi ko naintindihan, bakit siya nagagalit sa akin? Ako, papapalit lang ako. Kaya yun, ang ating problema ngayon sa ating bansa, ang wika natin, hindi tayo nagkakaintindihan, kayong mga Tagalog, ganyan ang inyong pagkaunawa sa aming mga Bisaya, ang mahalaga, unawain din nyo kami, para kami ay manatili dito sa Metro Manila. So, ano ba yung sabihin ng papalit? Bibili siya. Yung problema, yung papalit sa Tagalog pala yung pera mong buo, papalitan ng barya. Hindi naman ganun ang gusto ng bata. Bibili nga siya, bibili ng pagkain. Hindi nagkaintindihan, nagkaroon tuloy ng kaguluhan. Kaya dapat magkaroon tayo ng pag-unawa sa bawat salita natin. Sa understanding natin. Langwahe, ganyan. Abot sa langwahe. Marami kasing langwahe kasi sa atin na minsan pag nagkaharap-harap yung ibang langwahe, masama. Sa atin, mabuti. Pagdating sa ibang langwahe na ganun na naintindihan, masama. Tama. Kung ano katulad yung pas na sa'yo, papalit. Yung pala, para sa papalit, yung pala, bibili. Matalas katulad sa atin, pag narinig ng papalit. Sabihin, baka buong pera mo, papalitan ng barya. Minsan, minsan nagkakaroon ng kaguluhan. Tama yun. Kaya, paalam sa inyo na minsan, sa pagbibigay po natin ng salita, kailangan maging wasto o mabigyan po natin ng tamang pangunawa. Meron po isang pamilya, dahil yung anak po nila ay mag-aaral sa Manila, ang sabi ng magulang, buti pa, samahan natin yung anak natin para hindi na siya nakatitira sa dormitoryo, kundi tumira na lang siya sa isang bahay na kasama tayo. Paalkilan na lang tayo ng bahay. Ngayon, nung nasa Manila na sila, sila ay nakakuha ng magandang bahay at mura lang nga ito inuupahan nila. Tuwang-tuwa yung magulang sapagkat nakasama nila yung anak dito sa pag-aaral sa Manila. Ngayon, yung tatay ngayon, sinabi sa kanya, anak, mas maganda makilala namin yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo. Para kahit pa paano, alam namin kung sino yung mga barkada mo.
isama mo sila dito sa tahanan natin at maghahanda ako ng masarap na pagkain. Kinabukasan na nga, andyan po yung mga kaklase niya, dala-dala niya din sa kanilang tahanan, at tuwan-tuwa naman yung tatay dahil sinunod po siya ng kanyang anak. Sabi niya sa kanyang anak at sa mga bisita, upo lang kayo, ipaghahanda ko kayo ng masarap na pagkain. Yun ang lumabas na po si tatay, dala-dala po yung masarap na pagkain, hinanda po sa mga tao. Ang sabi niya din sa mga bisita, kain lang kayo, walang hiya. Natakot ngayon yung mga kaklase ng anak niya. Bakit ganun ang salita? Ini-welcome naman sila. Ayos naman ang kanilang pakikitungo. Bakit sinabi sila, kain lang kayo, walang hiya. Buti andun yung anak at nagpaliwanag sa kanyang mga kaklase na ang tatay ko kasi ay Bisaya, hindi marunong ng Tagalog. Ano ang ibig niya sabihin? Kumain lang kayo, huwag kayong mahiya. Dahil nga siya ay Bisaya, kala niya yung salita niya ay tama. Kain lang kayo, walang hiya. Pero hindi ganun ang kanyang ibig ipabot. Nais niya na kumain lang daw tayo, huwag tayong mahiya. Kaya ngayon, yung mga bisita ay kumain ng malakas sa pagkain, malakas sa pagsubo. Lagi na sila nahiya dahil hindi naman pala walang hiya. Ang kanilang narinig, kundi naintindihan nila na kumain lang kayo, huwag kayong mahiya. Kaya mahalaga yung lagwahe. So, napanood kahapon, patungkol sa nanay. Tapos yung nanay, bali ano sila, 4. Yung nanay, yung unang anak, pangalawang anak, pangatlong anak. Ngayon, sabi nung nanay, pakuha ng sabi gano'n. Design niya siya na kuha siya tubig, gano'n. Tapos, inutos niya dito sa unang anak. Yung ginawa ng pangalawang anak, nung itong unang anak, katabi niya yung pangalawang anak, sabi, pinasa niya yung utos dito. Tapos, ang ginawa naman, may ginagawa din siya. Ang ginawa naman niya, inutos naman doon sa pangatlong anak. Tapos yung pangatlong anak, ibinalik ulit yung inutos niya doon sa nanay. Ang nangyari, yung nanay ang kumuha ng tubig. No? Kumuha ng tubig. Sumunod, walang gawa nanay. Sumunod siya, kumuha ng tubig. Tapos ibinigay doon sa pangatlong anak. Tapos pupuna yung nanay. Ngayon, yung pangatlong anak, ibinigay doon sa pangalawang anak. Sa kuya. Tapos itong isa, ibinigay doon sa unang anak. Tapos binigay ulit yung tubig sa nanay. Tapos sila, hindi sila nagkaintindihan. Walang tumino. Ang ano kasi doon, utos ng nanay, sunod ng nanay. Sila nang gumawa. Ayun, makatawa naman. Makikita mo, yung kanilang ginawa, napunta sa hindi tama, kasi yung kanilang ginawa ay nagpasa-pasa na lang sila. At naging dahilan na lang ito upang sila ngayon ay napunta sa pinakanilang nagutos. O kaya sabi ng nanay, ano naman kayo? Utos ko, ako yung pala gumawa. Kaya ginawa na, sige, hindi na kayo masahan. Ayun nga. Huwag kayo ng tubig ha, hindi siya uminom ng tubig. Tapos, ginawa naman niya, yun doon sa unang anak, o pakitala na nga doon sa kusina. Hindi yung anak, pinasa niya ulit sa anak niya. Then sa pangalawa. Tapos yung pangalawa, pinasa naman doon sa bunso. Tapos yung bunso naman, binalik ulit sa nanay. Nangyari, yung nanay ulit ang gumawa. Ang ganda lang ng kwentong ito. Nagpapakita, ano ang utos? Doon din ang babagsak sa nag-utos. Kaya ang mga gaya kwento, makikita mo na yung ating instruction, pag hindi inunawa, mapupunta lang sa walang kabuluhan. No? Magiging magulo lang kasi nga hindi nagkaunawaan. Ang buhay kasi ng tao, mahalaga yung tinatawag na pag-uusap. At yung pag-uusap, kailangan meron pag-unawa. Kasi kung meron tayong pag-unawa, mauwi sa mabuti. No? Maraming mga salita kasi sa ating bansa na nagbibigay ng kaguluhan. Kaya sa aming Bisaya, pag sabing bitaw, sa Tagalog ay bitawan. Sa aming mga Bisaya, parang sumasang-ayon ka lang sa kanyang kwento. Kasi sabi mo, oo nga, gano'n lang ibig sabihin yun. Pero sa Tagalog, iba na. Kaya makikita mo, tayong mga Pilipino, hindi tayo magkaintindihan dahil nga sa ating langwahe. Gaya din sa Bulacan, ang tawag sa tinatawag na ibong bayan, no? Pagdating naman sa kabila, bunay, no? Hindi ka sa Bisaya, langgam, sa iba, ibon. Tayo magkakasama dahil tayo 4 na iba-ibang